Tingnan yung itsura naming mag-ina. Ayaw niyang magpababa. Ayaw niyang magpaiwan. Nag-iiyak siya dun sa may kama. Nilagay ko siya sa swing. Nag-iiyak din siya sa swing. Sabi ko, dilagay kita sa carrier. O, tahimik. Bali, itong carrier na to, bigay ni Jen. Kaya, thank you, Jen. Kasi ang laki ng tulong ng carrier na to. Lalo kapag ang anak ko ay ayaw magpababa, ayaw magpaiwan. Para makakilos ako, ayan. Sama-sama ko siya. So, as usual, nandito tayo sa likod, bahay. At ako ay nagluluto ng aming hapunan. Dahil ang aming papa ay busy mamasada. Umalis si Asis. Bali, punta siya ng Baraspur. Mag-aatid na naman siya ng pasahero sa hospital. Kagabi, tama ba? Kagabi ganun din. Kagabi, naghatid din siya ng pasahero niya sa hospital. Gabi na siya umuwi, mga alas 9 siguro. Don't pull din, ha? Ganon. So, ayan. Kaya ako nakatoka magluto. Hindi kami makalabas ngayon kasi medyo naambon. Hindi ko pwedeng ilabas ito. Anak mo, don't. What are you cooking? Alu and anong tawag nito? Nakalimutan ko pangalan. So, ayan. Ang niluluto ko pala ay tarkari. Niluluto natin ay tarkari. At syempre, alam nyo naman na hindi nawawala ang patatas dito sa Nepal. So, maglagay tayo na, nalagyan ko na yan ng asin at lalagyan natin ng turmeric. Yan. Saan ko na nilagay yung sakit? At hahaluin lang natin. Lutuin natin ng konti itong patatas. Bali, ang halo nito ay sag. Rayu sag. Ang halo nito. So, ito yung ulam namin ngayong gabi. Paminsan-minsan karne, minsan tarkari, ganyan. Ang ulam natin. So, okay na yan. Lalagyan natin ng tubig. So, ayan guys. Kumukulo na. Nilagay ko na yung patatas. Nakulo na siya, pero hindi pa malambot ang patatas. Pero ilalagay na natin yung ating mustasa. Para sabay na silang maluto. Tapos, habang niluluto itong mustasa, maluluto yung patatas, dudurugin natin ang patatas. Ganun ang gustong ulam ng aking asawa. Minsan nagagalit ako. Sabi ko sa kanya, para kang walang ngipin. Ang gusto niya, durug na durug palagi ang ulam. Magluluto siya ng ng patatas at saka broccoli. Cauliflower pala. Yung ulam namin, lulunukin mo na lang, hindi mo nangunguyain. Minsan galit na galit ako sa kanya, magluto siya ng ganun na ulam namin. Parang pagkain ng bata na walang ngipin, parang pagkain ng baby, ginagawa nilang puree, yung gulay nila. Minsan sabi ko, i-half cook mo lang. Hindi na siya masustansya. Sabi ko, kapag overcook na yung niluluto mo na pagkain, hindi na yan masustansya. Ginaganon ko nga siya. Kaya nagkataon na busy ang aming papa. Ako yung magluluto, maluluto ko yung kung anong gusto ko. I-half ko lang to. Ayan. Dudurugin to mamaya. Pero yung dahon, huwag natin masyadong lutuin para naman yung sustansya ng dahon naandun pa rin. Hindi yung durug na. Sabi ko sa kanya, para kang walang ngipin. Katamad mo namang humuya. Sabi ko nga sa kanya. Tapos, hindi pa niya ma-enjoy ang kumain. Kasi nga, yung kanin namin malagkit. Ako, walang problema. Gusto namin ng kanin, pero siya, ayaw niya. Ang gusto kasi nilang kanin yung buhaghag. Ay, hello guys. Good morning. Hindi na good morning dito. 9:30 na dito. At nakaalis na si Asher. At napatulog ko na rin ang ating baby. Araw-araw ko yung pinapaliguan. Pag naligo na si Asher, kasunod na siya ng ligo. Tapos, padididahin ko na siya, patutulugin ko na siya. So, nakatulog na siya. Iiwanan ko na para makapagsimula na rin ako sa gawaing bahay. Pero inaantok ako.
Magandang sikat ng araw ngayon, oh. Naglaba kami. May labahin pa doon. Pero inaantok ako kasi ang aga nilang magsigising. Nakakaramdam sila kapag umaalis si Asis. Kaya nagigising. Lalo si Tonton, ang aga ni Tonton nagising. Hindi ko ba alam? Kapag hindi naman nagigising si Asis ng maaga, hindi naman sila nagigising. Inaabot naman kami ng alas 7. Pero simula nung nag-service si Asis sa school at kailangan niyang gumising ng 5:30 para umalis nga. Nagigising na rin sila sa ganung oras. Kahit si Asher. Sabi ko nga minsan kay Asher, matulog ka pa kahit hanggang alas 7 lang. Para hindi siya antukin ba sa school. Ewan ko sa mga batang to. Nararamdaman nila yung ama nila na wala. Aga nila magsigising. Maaga kami natulog ni Tonton kagabi. Nantok ako kahapon eh. Alas 8, tulog kami. Hindi ko alam kung anong oras natulog si Asher kasi iniwan ko siya dito sa sala kasama niya si Asis. Tapos, pag alis ni Asis kanina ng alas 6 eh, nagising na sila. Punta tayo sa likod. Bumili si Asis ng lamang loob ng lamang loob ng kalabaw meat. Ay, yung intestine ba? Yung pangpapaitan ba? Ngayon niluluto niya. How you gonna cook this one? Masarap-sarap ang papaitan. Tinatamad ako magluto. How can you cook it? How can you cook it? Oh. Lamang loob to ng kalabaw. Karabaw. Intestine. Masarap yan pang papaitan eh. Or what do you call for this one, Papa? The one we eat before in Hetauda? Buton. Ha? Buton. Butan. Yan, lulutuin ni Asis siya na butan. Butan palang tawag Not to. butan. What? Buton. Buta? Buton. Butan. Yan, butan daw. Ganun ang luto niya, butan. Yan ang ulam namin. Mura lang 1 kilo, 150? 70. Ay, 70 per kilo? Per kilo? 70 per kilo, guys. Kaya bumili si Asis kasi mura lang. Hi guys! So ayan, kaya nakita nyo, dumating na si Asher. Kadarating lang ni Asher galing school at siya ay nagmimerienda. So habang nagmimerienda si Asher, meron akong i-unbox dito. Damit ni Tonton na galing kay Jen. Ayan, kay Jen, thank you. Alam nyo ba na halos lahat damit ni Tonton ay galing kay Jen? Kasi si Jen, may anak siya na magto 2 years old. So yung mga naliitan ni Aljo, ano bang pangalan ng anak niya? Ni Babu niya. Yung naliitan ng baby niya na 2 years old, ipinapasa niya sa akin. So sabi niya, ate, may pinadala ako kay Judy na damit pang winter ni Tonton. Sabi niya, kunin mo na lang doon. So kahapon, dahil pumunta nga si Asis sa Barat po, naghatid ng pasyente sa hospital, dumaan na rin si Asis doon kina Judy para kunin to. Kasi nga, dapat ngayon, pupunta kami ni Julie doon. Kaso hindi nga kami natuloy ng punta. Buti na lang, nakuha ni Asis to kahapon. Ngayon sabi niya, yun, may mga binili man ako kay Tonton na damit niya. Alam, nakita nyo naman yung mga binibili ko, di ba? Pang 3 piraso. Kasi nga, kaya naman ako hindi bumibili ng maraming damit ni Tonton. Ang dali lang niyang maliitan. As in, yung box nga ni Tonton, kailangan kong hihimayin ulit yung mga damit. Kasi ang dami niya ng naliitan na damit. Kukunin ko lang yung mga nagagamit na lang niya. Yung mga damit na sinusuot niya nung nakaraan, maliliit na ngayon sa kanya. Kaya nga sabi ni Asis, pagdating sa damit ni Tonton, hindi kami masyadong bibili ng damit niya. Kasi ang bilis lang niyang maliitan yung damit. Kaya pa konti-konti lang ang bili. Tapos, kasi pag naliitan niya na, okay, bili na naman ng panibago. Hindi yung isang bagsakan, tapos maliliitan niya lahat. Hirap. So, eto pang winter, tingnan nyo, ang cute. Sabi niya, ate, may pinadala ako dun kay Judy pang winter na damit para kay Tonton. O, di ba nakalibre na naman si Tonton ng pang winter. O, jacket. Nakakatuwa. Ang daming mga binibigay ni Jen na damit. Kasi nga, wala naman na niyang mapamanahan nga kasi, oh. Dalawang lalaki, kilala nyo si Jen, diba? Dalawang lalaki din ang anak nun.
si Jivan at saka yung bunso niya. Eto, magagamit to ni Tonton pang everyday. Oh. Pwedeng panglabas. Pantalon, panglabas. Oh. May dagdag yung binili ko nung nakaraan. Ay, ang gaganda ng mga jacket. Oh. Saan ba to binili ni Jen? Ito yata yung galing pa ng Qatar. Galing pa yata Qatar tong mga to, yung damit ng anak niya. Ang ganda ng tela, ang kapal. Tama, magtataglamig na. Ilang buwan na lang. Ito pwede. Ito ano, grabe ang kapal nito, Ano to, pang isang buong katawan, anong tawag doon? Parang siyang jumper, ayan may lock sa ilalim. Grabe ang kakapal ng mga jacket na bigay ni Jen. Ang cute lang ba? Ang cute. Malit na sa kababo niya, Yan, mga jacket galing kay Jen. Ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, dahil nga 'di ba si Josibel buntis, ang gagawin ko ngayon, yung mga naliitan naman ni Tonton, iipunin ko yan. Pag nanganak naman si Josibel, sa kanya ko naman ipapasa yung mga damit. Kasi, sa totoo lang, yung mga damit na galing kay Jen, ang gaganda ng tela niya, pure cotton. Ang ganda ng tela niya, pang matagalan na gamit talaga. Kaya yun yung gagawin ko, hihimayin ko yung damit ni Tonton, tapos ipapasa ko kay Josibel naman. Si Josibel, December, January siguro. So, ilalagay muna natin siya dito sa bag, kung saan nilagay ni Jen para kapag nagkaroon tayo ng time, ilagay natin lahat sa washing machine, labhan natin, tapos itabi natin para ready na magamit ni Tonton sa December. Hindi siya lalamigin. Maganda to pang biyahe-biyahe. Ang kapal. Ang ganda ng tela. Saan kaya galing ko? Baka galing pa itong Qatar na itong mga damit ng anak ni Jen. So, kay Jen, thank you so much, be. Pupunta yata sila kina Judy bukas. Hindi ako makakapunta. Exam ni Asher sa Sunday. Kailangan naming mag-review. So, ayun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo. Naka-receive na naman kami ng damit ni Tonton. Mga pang-winter ni Tonton. Winter jacket ni Tonton. Ayan. Thank you so much. So, at yun lang din ang ating video for today, guys. Hindi ko na rin pahabain ang aking video for today kasi magagawa na kami ng homework ni Asher. Ayan, nagre-ready na siya para gumawa ng homework. Tapos, magagawa na rin ako ng kanyang reviewer para bukas. Kasi exam nila sa Sunday ay Nepali. Written and oral ang exam nila sa Sunday. First grading naman nila yun. So, thank you again for watching everyone and see you again in our next vlog. Sumisilip tayong mag-ama doon. Bye and God bless us all. Happy weekend, guys! Happy weekend! Friday na naman. See you